Hello everyone and welcome to my YouTube channel. This is Limuel E. Hernandez, your Pinoy math teacher. Ang standard form ng equation ng isang circle ay x minus h squared plus y minus k squared equals r squared. Sa ganitong ayos ay madali nating malalaman kung ano ba yung center at kung ano ba ang radius ng circle. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay naka-arrange na ang equation in standard form. Kung minsan, ang ma-encounter natin ay nakasulat in general form. So ano nga ba ang general form ng equation ng circle at paano itong nakukuha? Mula dito sa standard form ay i-expand natin ang equation. So ito ang ating makukuha. X minus h squared equals x squared minus 2hx plus h squared, and y minus k squared equals y squared minus 2ky plus k squared. Arranging the terms, we obtain x squared plus y squared plus negative 2hx plus negative 2ky plus h squared plus k squared minus r squared equals 0. Now if we let c be equal to negative 2h, d to negative 2k, and e to h squared plus k squared minus r squared, we get x squared plus y squared plus cx plus dy plus e equals 0. This is the general form of the equation of a circle. Mula dito ay malinaw sa atin na ang lahat ng equation ng circles in standard form ay maaaring isulat in general form. Basta i-expand lang natin at i-simplify, katulad nito. So we have two equations of a circle in standard form. Ang gagawin natin ay i-express ito in general form. Expanding the first equation, we get x squared plus 8x plus 16 plus y squared minus 6y plus 9 equals 7. Matapos ma-expand ay kailangan nating i-arrange yung mga terms katulad nito. So basically, ang ginagawa lang dito ay pinagtatabi yung x squared and y squared. Tapos ay pinagsasama-sama lahat ng constants kasama yung radius na nasa kabilang side ng equation. Sa general form kasi, dapat naka-equate sa 0 yung ating expression. Simplifying, we get x squared plus y squared plus 8x minus 6y plus 18 equals 0. Ito na yung unang equation written in general form. Ganon din ang gagawin natin para sa second equation. Expand natin. Arrange yung terms. Tapos i-simplify. Ganon lang kadaling ma-i-express ang equation ng circle from standard form to general form. Paano naman kaya kung ang given ay naka-express in general form tapos pinapahanap sa atin yung center and radius? Kung halimbawang ang given ay naka-express in general form tapos pinapahanap yung center and radius, isa sa maaaring gawin ay i-reduce ito sa kanyang standard form gamit ang concept ng completing the square. Para sa ating unang example, given x squared plus y squared minus 6x equals 7. Ang first step ay grouping. Kailangan pagsamasamahin natin yung terms with x, terms with y, at yung constant terms. Okay. So kung mapapansin niyo ay mayroon tayong dalawang terms dito with variable x squared and negative 6x. Ito ang gagamitan natin ng technique na completing the square. Sa technique na ito, magdadagdag tayo ng another term na makakapag-set up ng perfect square trinomial. Ang perfect square trinomial ay binubuo ng tatlong terms na pwedeng isulat as the square of a binomial, katulad ng mga sumusunod. Take note na dapat ang numerical coefficient ng term with x square ay 1 para maging mas madali ang pagkuha ng term na idadagdag natin sa magkabilang side ng equation.
Ang question ay, paano ba nakukuha yung term na tinutukoy ko? Madali lang yan. Ang gagawin lang ay i-divide ang numerical coefficient ng x sa 2. So, negative 6 divided by 2 equals negative 3. Pagkatapos nito ay i-square ito or i-multiply sa sarili. So, negative 3 squared or negative 3 times negative 3 equals 9. So, 9 ang i-add natin sa magkabilang side ng equation. Ngayon ay pwede na natin itong isulat as a square of a binomial. Katulad ng sa standard form ng equation ng circle. At sa right side naman ng equation ay pwede na rin ipag-add. So, we have x minus 3 squared plus y squared equals 16. Sir, paano po nakuha yung x minus 3? Okay. So, yung x ay square root ng x squared, tapos yung negative 3 naman ay kalahati ng b or yung numerical coefficient ng x. Ngayon ay maaari ninyong i-pause ang video at tingnan mabuti yung mga example sa kanan. Okay, tuloy tayo. So, mula sa standard form ng equation ng circle ay madali na nating makukuha ang center at radius. Para sa center, ito ay 3, 0. At ang radius naman ay 4. Next example tayo. For number 2, given x squared plus y squared minus 14x plus 2y equals negative 14. So, grouping muna tayo. Okay. Next ay magse-set up na tayo ng perfect square trinomial. Sa pagkakataon na ito ay kasama na rin yung terms with y. We have x squared minus 14x plus 49. Okay, so negative 14 kasi divide by 2 equals negative 7. And negative 7 squared equals 49. Okay, so plus y squared plus 2y plus 1. Okay, 1 yan kasi yung sa 2y, 2 divided by 2 equals 1 and 1 squared equals 1. Siyempre, ito ay naka-equal sa negative 14 plus 49 plus 1. So, nag-add tayo ng 49 and 1 para manatiling balance yung ating equation. Simplifying, we have x minus 7 squared plus y plus 1 squared equals 36. So, kitang-kita na ang center ay 7, negative 1 at ang radius naman ay 6. Next example tayo. Given x squared plus y squared minus 5x plus 4y equals 46. By grouping, we have this. Ngayon ay mag-set up na tayo ng perfect square trinomial. We have x squared minus 5x plus 25 over 4. So, 25 over 4 yan kasi yung negative 5 pag dinivide sa 2 ay negative 5 over 2. Tapos pag in-square natin, so negative 5 over 2 times negative 5 over 2 equals 25 over 4. So, plus y squared plus 4y plus 4. So, 4 divided by 2 is 2. 2 squared is 4 equals 46 plus 25 over 4 plus 4. Simplifying, we have x minus 5 over 2 squared plus y plus 2 squared equals 225 over 4. So, kitang-kita na ang center ay 5 over 2, negative 2, at ang radius ay 15 over 2. Next example. Given 4x squared plus 4y squared plus 40x minus 32y equals 5. So, grouping muna tayo. We have this. Kung mapapansin niyo ay mas mataasawan ang numerical coefficient ng x squared and y squared.
So sabi ko kanina, kailangan ito ay 1. To get rid of 4, kailangan nating mag-multiply sa magkabilang side ng equation ng 1 over 4. So we have this. Okay, pag minultiply natin ang bawat term sa 1 over 4, ganito ang kalalabasan. So x squared plus 10x plus y squared minus 8y equals 5 over 4. Ngayon ay pwede na tayong mag-set up ng perfect square trinomial. So we have x squared plus 10x plus 25 plus y squared minus 8y plus 16 equals 5 over 4 plus 25 plus 16. Simplifying, we have x plus 5 squared plus y minus 4 squared equals 169 over 4. So mula dito ay madali na nating makukuha ang center and radius. Ang center ay negative 5, 4 at ang radius naman ay 13 over 2. So last example tayo. Given 16x squared plus 16y squared plus 96x minus 40y equals 315. Grouping muna tayo. So we have this. Katulad ng previous example ay mas mataas din sa 1 ang numerical coefficient ng x squared and y squared. So to get rid of 16, we need to multiply both sides of the equation by 1 over 16. Okay. Multiplying all terms by 1 over 16, we have x squared plus 6x plus y squared minus 5 over 2y equals 315 over 16. Ngayon ay pwede na tayong mag-set up ng perfect square trinomial. So we have x squared plus 6x plus 9. Okay, 9 yan kasi 6 divided by 2 equals 3 and 3 squared equals 9 plus y squared minus 5 over 2y plus 25 over 16. So negative 5 over 2 divided by 2 equals negative 5 over 4 and negative 5 over 4 squared equals 25 over 16 equals 315 over 16 plus 9 plus 25 over 16. Simplifying, we have x plus 3 squared plus y minus 5 over 4 squared equals 121 over 4. So dahil nasa standard form na siya, ay madali na nating makukuha ang center and radius. Ang center ay negative 3, 5 over 4 at ang radius naman ay 11 over 2. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay marami kayong napulot na bagong kaalaman.